Pero nandito si nanay. Nay, magaling na ba yung paa mo? Pakita mo nga. Ito po, medyo magaling na dahil sa pansit-pansitan. Diba? Kung saan-saan lang ito tumutubo. Pero make sure naman na yung kinukuhanan nyo, pinaka lupa-lupa. Pero ito, dun sa mga bulaklak lang natin siyang ganyan, no? Look. Yan, di ba? Harap. Ang crunchy. Sarap. Hello everyone, this is Ernie Sinabi ni Dino Park in Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ayan, nandito ako sa guest house. And yan, kakagising ko lang. And nagutom ako bigla, pero naghahanap ako ng mga kain. Kaya lang gusto ko yung hindi masyadong lagi ko nang kinakain, yung bihira lang. And may naisip ako nakainin ngayon. Ano kaya yan, halaman to na napaka-nutritious, at napaka-easy lang i-prepare. Kaya naman yan yung ating gagawin. Bababa muna tayo at samahan nyo ako. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ayan nga po, ngayong araw na to mangunguha tayo. Actually nagawa ko na to yung video na to pero sa shorts, sa mga reels natin, at yan yung pansit-pansitan, mimeriendahin natin ngayon. Parang sangyup yung datingan niya kasi parang fresh lang siya, hindi na ilalaga kasi before ginagawa natin tsaa, pero ngayon kainin lang natin siya, at medyo gutom na ako, kaya tara samahan nyo ako at maghahanap tayo ng pansit-pansitan. So alam nyo ba yung pansit-pansitan? Nakakita na ba kayo ng halaman na to? Ito lagi namin itong ginagawa, lalo na kayo na magtatag-ulan, ang daming tumutubo. Ano ba yung pansit-pansitan, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, meron dito. Actually itong mga to, mas madaming mga tumutubong ganyan kapag halimbawang magtatag-ulan, or yung pumapatak na may mga ulan, kung saan-saan lang ito tumutubo. Pero make sure naman na yung kinukuhanan nyo sa bakuran nyo lang, kasi minsan kung saan-saan tumutubo to, baka naman hindi nyo sigurado kung halalagyan na ba ng ibang gamot, or pag malapit sa kalsada polluted na ba yung mga hangin, tapos mga alikabok, So pero ito sa bakuran lang din naman namin to, ganyan yung itsura niya. Ang tawag dito is Peperomia pellucida, Ito maganda to, napakasustansya. Sabi ko nga sa inyo, matagal na kaming nito kakain o ginagawan tiyaan namin paminsan-minsan, Sabi ko dun sa mga tauhan ko, wag munang ayusin, linisin tong mga nandito, kasi ito yung bakura namin sa may labas ng mini dino. Yan, before dinadamuhan nila yung kagad, pero nung tumubo itong mga Peperomia pellucida o pansit-pansitan, yan, sabi ko sa kanila, hinay-hinay lang muna sila sa pagdadamo, kasi sayang naman, kukuhanin ko muna yung mga ganito, tsaka nila yan, tsaka nila linisin to, So manguha tayo nito. Iba-iba tawag dito, minsan tinatawag nila itong ulisimang bato. Yan yung tawag nila, karamihan do sa nabasa natin, kasi nung gumawa tayo ng video nito tungkol dun sa ginawa nating tsaa, sinabi nila, mayroong mga nagko-comment, sabi nila ulisimang bato. Tapos sa bandang Visayas naman, Mindanao, sinaw-sinaw naman yung tawag nila, So yan yung mga tawag dyan. Kaya pag tanongin yung mga matatanda sa inyo dun sa mga pangalan na binanggit ko, ulisimang bato, sinaw-sinaw, yan, pansit-pansitan, so yan yung mga tawag dyan, Anyways, ingat-ingat lang kayo kasi marami yung nahahalo sa bato. Pero pag nakita nyo naman yung katawan niyan, o kita nyo,
Ay yung iba, sinasahog to sa sardinas or kaya naman parang ginigisa-gisa lang nila. Yung iba naman, ginagawang salad. Pero ako, diretso lang to. Tapos meron akong pinambabalot sa kanya. Mamaya malalaman nyo yan, ano. Yan, siguro ayos na sa akin to. Bigyan ko rin si Nanay Maring kasi si Nanay Maring, pag pinapainom ko ng tiyaan ito, yung pinaka paa niya na namamaga, yung rayuma nawawala, ano, kasi maganda to sa gout, sa rayuma, mataas ang uric acid, yan, pwede to, no. So ito pwede na to siguro, no, marami na tong nakuha natin. At yan, hugasan ko na to para nasa gayon, yan, makain na natin. So eto na, hugasan ko na ng malinis itong ating ulasimang bato. Ako tinatanggal ko yung mga ugat kasi yan, pwede ko pa yung itapon doon or tanim, tutubo pa yan, promise, doon sa mga pinaka lupa-lupa. Pero ito, doon sa mga bulaklak niya, tsaka doon sa mga nalalaglag sa kanya na mga parang pollen, doon tumutubo na rin tong mga to. Kaya mabilis lang naman silang tumubo. Pero usually, ang ginagamit talaga dito ay yung kanyang mga dahon tsaka yung stem, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, linisin yung mabuti, no, kasi importante na yung mga kinakain natin malinis talaga. So yun yung ating gagawin dito sa ating gulay-gulay na yan. Wala naman siyang amoy, parang damo-damo lang din naman yung amoy niya, parang nag-ano ka lang, naggulay ka lang, tapos ayun. And pag malinis na to, anguin na natin, tapos tatanggalin natin yung mga iba pang parts or kaya yung mga pinaka roots na sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi ako hindi ko tinakain yun ng ano, pero pag kung halimbawang ilalaga, yan, pwede nyo isama yung mga roots, isahang ano na lang, yung isahang pakulo na lang. Anyways, ayan, and balikan ko kayo kapag ready na yung ating pansit-pansitan. So eto na, gagawin natin is yan, gaano lang natin siya ng medyo maliit, no, para lang kayong hihiwa-hiwa, ano, ng maliliit. Pwede nyo naman kutsilyohin, pero yan, mapuputol na yan yung kamay nyo. Yan lang yan, ano. At tanggalin lang natin yung mga magugulang, yung pinaka ganyan, no, magulang na kasi yung pinaka iba matitigas. Yung mga magugulang, yun yung nando dun sa may pinaka malapit sa roots, no. Yan, eto na yung ating pansit-pansitan na talaga namang, eto talagang napatunayan ko na masarap to talaga. Oo, yung parang kakaiba yung lasa niya kapag halimbawang kinakain, no? Nung gumawa tayo ng video nito, puro short videos lang yon. Hindi ko man lang na-explain masyado kasi nga sabi ko nga, ano lang, short video. Ito yung mga tinatapon ko, yung matitigas na part, hindi ko na yung kinakain. Ang kinakain ko lang talaga yung mga dulo-dulo, yan. Pero pwede nyo naman yung kainin basta kaya ng panunaw nyo, no. Alam ako kasi mas parang favorite ko yung mga malalambot lang. Pero sometimes yung mga ganito natitigas, kayang-kaya naman ng ngipin tsaka ng ano natin, no? Kaya nang mas okay yung mga dahon-dahon lang, kasi mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagawin natin dito, no. Kaya may maliliit lang yung pinaka yan, putol-putol natin. So putulin ko muna tong lahat ng to, tapos mamaya balikan ko kayo pag kakainin na natin. Meron pa kasi tayo isasama dyan, bukod dyan, para mas mapasarapan natin yung ating mukbang parang mukbang, no, na tinatawag, or yung ating gagamiting
parang sangyupsal na style dito, no, sa ating pansit-pansitan. So, eto na yung ating pansit-pansitan, and mas feel kong kumain dun sa taas, iaakyat natin itong ating pansit-pansitan doon. Yes. Kasama daw si Weses. Hi Weses, sumaway ka muna. Hi. Ayan, and nandito tayo kakain para magmukbang tayo dito sa ating ayan. And ito, dalagyan natin ito. Ito yung nori, no, na seaweeds, no. Pero ito yung gusto ko kasi mayroon ng konting flavor. Ito, merong curry taste to, no, yung flavor niya. Pero pwede rin naman na hindi flavored yung gamitin nyo, no. Masarap pa rin naman kasi gusto ko lang ng medyo konting alat, para yan, masarap kainin eterno dito. And we're here now. Buksan muna natin to. Ayan yung ating and buksan muna natin to. Masarap to, promise. Kasi nung nasubukan ko before, talagang natuwa ako dun sa pagkain ko nito. At kapag halimbawang yan, kakain ako, imbis na mga junk foods, ito na lang din, ayan, meron siyang parang curry powder, no. And yung ating mukbang ngayong araw na to, panuorin nagawa ko dyan. Kaya kanina sabi ko sa inyo, putol-putulin kasi para pag ni-roll natin, yan, madali lang siyang maro-roll. Tapos ko tayo ng nori, yan. Tapos ibabalot lang natin siyang ganyan, no. Look. Yan, di ba? Harap. Sarap niya. Para siyang gulay. Pinakain, no. And yan, ganyan lang yung ginagawa ko pag nagugutom ako. Kaysa bumili ako ng mga junk foods, eto na lang yung pinaka merienda ko, no. Pwede pa yung ganyanin, no. Parang anuhin mo, napuritin mo, tapos ayan. Ang kaganda kasi kung may flavor yung parang seaweeds nyo, mas yan, mas parang iba yung sensation dito sa pakiramdam. Parang ang sarap, parang nagbibigay ng bagong flavorings dito sa pansit-pansitan. So let's go, kain na tayo. Ang crunchy, ang sarap. Nakakabusog. Subukan natin yung walang maganda talaga to sa gout. Kasi napansin ko, parang dati meron akong masakit sa mga tuhod, pagising, sa paa, parang merong namamaga, sign of aging. Kaya yung mga medyo matatanda na at alam mo yung sign of aging na pagsakit ng mga paa, tuhod, yan, pwede po. Doon sa mga matataas ang uric acid, maganda rin po. Maganda rin kasing, marami rin kasing health benefits talaga itong pagkain ng pansit-pansitan. Unang-una, yung mga mataas yung blood pressure, yan, nare-regulate po niyan yung blood pressure, pati po yung blood sugar din, maganda rin. So, ayan. Sarap. Ayan, nakakabusog, ang sarap, masustansya. Ang dami kong kinuha. Pero, ayan, minsan sinishare ko rin sa kanila yan. Pag halimbawa busog na ako, ayan, sila nanay, nibigyan ko rin ito. Pinapakain ko. Kasi, napansin namin, nung umiinom na siya ng mga tsaa nito, nung gawa sa tsaa yung katulad ng pinakita natin nung last time,
napansin ko na yung pamamaga dun sa kanyang paa nawala, no? Tsaka dun dami rin nag-share sa atin na sila daw effective sa kanila to, no? Kasi ito merong anti-inflammatory na properties na talaga namang maganda para sa atin yung mga namamagam, mga kasukasuan, mga paa, mga kamay. Pwede yan. Ang sarap. Ito, hindi nyo na kailangan magluto. Kuha na lang kayo nito. Mga baku-bakulan nyo. Hugasan nyo lang. Pwede nyo na kainin yan. Actually, pag kinain naman siya ng walang balot, okay rin din naman. Kaya lang, masarap lang yung merong konting alat. Ayun yung konting iodized salt. Konting-konti lang naman. Huwag naman masyado maalat. Masarap lang na meron siyang konting-konting flavor. Naiibsan yung lasa ng kasi pag iba yung gulay, iba yung damo, no? Pero ito parang nagiging gulay yung lasa niya. Naku, maubos ko na yata. Wala na sila. Anyways, mamaya, bababa tayo doon. Patitikman natin sa kanila, no? Kung ano lasa. Tapos sabihin nila kung ano yung masasabi nila. Sarap. Sarap talaga. Perfect. Lalo na siguro kung meron tsaa nasama, no? Kaya lang hindi na tayo gumawa. Pero panoorin nyo na lang po yung ibang kong vlog tungkol sa mga pansit-pansitan, iba pang mga herbal nating mga halaman na mayroong mga benepisyo, para na sa gayon meron kayo idea, no? So ano mga benepisyo nila. Tara, samahan nyo muna ako. Baba muna tayo at patikimin natin sila. So ayan, nagla-live selling sila dito, pero nandito si nanay. Nay, magaling na ba yung paa mo? Pakita mo nga. Ito po, medyo magaling na dahil sa pansit-pansitan. Hawakan mo na yan, dali. Ito po, kumain po tayo ng pansit. Hindi, ganito na yung balot mo. Masarap to. Ano, ganun mo siya, tapos ibalot mo dito. Nang dali. Dalang po, saan yung sabay-sabay tayo? Kainin mo. For only 50 pesos. Pansit-pansitan niya. Yan. Tara po, kain po tayo. Kaya lang, mahumuya ko kaya. Oo nga. Kaya mo siguro yan. Okay, eto, isang mabilis na paraan na. Isang mabilis na paraan na. Pasensya na po, medyo mabagal. Wala po ang ngipin. Isang mabilis na paraan, wait lang. Suweso sa inyo. Okay. Makain si nanay. Ay, ikaw, unang, halika, tikman mo. Tikman mo, dali. Ikaw, Nepot, dali. Ayaw mo. Unang ayaw ni Nepot. Masarap yan. Huwag mo na ba, ano yan? Isang ganun na kasi, pinutol mo pa eh. Ikaw talaga. Yummy! Dahil naman. Yan. Malasing. Ba't ka malalas? Sige. Kainin mo yan. Pati Norin para masarap. Ito yung mga ganyan. Kainin mo. May flavor yan. Ano, masarap. May flavor yan. Gabok yan. Lagyan mo ng ganito. Masarap. And ayan, konti na lang yung natira. Siyempre, ako na lang to. No? Last na lang yan. And ayan. Kainin natin. At wala na. Simutin na natin. No? Isa na lang yan. No? So magtatanong, alam ko kasi nung nag-post ako nito, madami nagtatanong, no? So magtatanong kung anong lasa niya. Parang gulay lang din. Parang kakaibang gulay lang. Wala akong mapagkumparahan eh, kasi iba-iba yung lasa ng gulay eh. Pero ito patabang lang siya. Wala siyang lasa. Kaya nga lang, kapag nilagyan nyo kasi nung nori, yun yung nagko-complements dun sa taste niya. No? Nagkakaroon ng kakaiba. Dun sa mga hindi makakain ng mga parang damo-damo yung itsura, pag nilagay mo siya, parang nagiging gulay yung style niya. So ayan, thank you so much sa inyong panonood mga ka-MDP and healthy foods, no? Halaman na talaga namang nakakatulong sa atin.
hindi lang sa pamamagitan ng mga benepisyo niya, kundi nakakaibsan din ng gutom, ano. Katulad niya, yung busog na ako. Nairaos ko na naman yung merienda ko sa pamamagitan niya, ano. Nasa tabi-tabi lang makukuha. Thank you so much sa inyong panonood, sa lahat na nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga di pa po subscribe sa ating channel, pindot nyo lang po yung subscribe button. And notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye! Busog.